Senator Trillanes. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinesend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesent na mga accounts. Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Yes, Trillanes. because kung sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes? Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinoroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minention ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na present ko po kanina, Mr. Chairman, tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos tinignan namin yung 6 months interval. 4 na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly 40 to 50 million pesos every 6 months. Nako, I'd be very interested kung anong negosyo ang nag-yield ng ganon. Pero yun po ang lumabas dun sa aming pag-aaral. Tapos based na rin dun sa, yan po yung documentary evidence, yan na yung paper trail, yung money trail. At based doon sa testimonya ni Arturo Las Cañas being an insider doon po sa grupo ni Duterte. Okay, Mr. Chair, follow-up po na tanong doon. Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung pumasok na mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi gusto natin ma-verify po talaga if ever nga, halimbawa, matris po na may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money, naaral din po ba yung ganong possibility? Noong una, yun po ang kinoconsider namin, no? Kaso nga, based dun sa testimonya ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa ICC, itong si Sammy Uy at si Michael Yang, sila po yung kumaga mag-partner, ano? Siya yung parang nagpa-front. Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni Sammy Uy, hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa isang shabu laboratory, doon sa involvement nito ni Sammy Uy, lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo. Nakita nyo, di ba? Ayaw pumirma ng waiver kahit ito na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito ng Anti-Money Laundering Council through the Ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents. Then, ultimately, in an impeachment court and the criminal court, lalabas po yan
no? Lalabas po yung mga ganyan kasi may mga exemption sa bank secrecy law yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have Alam mo, other it's questions. Taking eternity Gusto ko for... munang i-address Sandali lang. dire-diretso kay 1 minute Senator suspension. Llanes. Tamaan eh. Mr. Chair, if the committee would like to hear first from the former president, I would indulge in that. Ano mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And Hindi in fact, Mr. nathi-threaten. Chair, Produce pinakinggan the na po natin. document. Mr. Chair, I have the substantiate floor. what you charge. Suspension again. Big- Very short. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos ang sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. nagsasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin yan. Lalo na nung mga budget hearing, araw-araw ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, based sa sitwasyon po ng ating resource person, kahit na actually ay bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person kasi po hindi lang naman po ang dating Pangulo ang ating resource person pero parang siya po nagsasayaw yung kasi kamay yung mo. nagmamadali, Mr. Chair, at tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, pananampal, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahimik ka na, mainam umuwi ka nga, na. Mr. Chair, din muna talaga at hindi po natin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So I'm actually willing, Mr. Chair, if the committee would want, I can pause with my questions and I'll let the committee decide, Mr. Chair. We continue. Huwag ka namang madali. Nandito ka na lang. Meron na rin eh. pong Mr. na-wrap Chairman, up na po at meron na pong meron tayong pending motion. So, pending motion na ito pong hearing na ito, itong pandinig na ito ay temporarily ay isususpindi natin, no? At ipagpapatuloy natin to sa November 21st.